Hello po, medyo na-curious ako kasi ilang months na ako nakapagbayad sa MPL ko. Pero ang nabawas sa outstanding balance ay hindi nag-coincide sa naibayad na po. So, kung ikaw ay mayroong 100,000 na loan at nakapagbayad ka na ng 20,000 from your monthly amortization, it does not mean na 80,000 na lang yung balance sa utang mo. Ito po yung dahilan. Yung atin pong monthly amortization sa MPL ay binabayaran po natin tatlong uri na yung binabayaran natin coming from our monthly amortization. Una, ang loan redemption insurance. Ito po yung insurance sa atin pong loan na kapag namatay si borrower ay hindi po problemahin ng mga naiwan yung outstanding balance ng utang kasi covered na siya ng insurance. So priority from our amortization, priority po doon ang deduction para sa insurance. Pangalawa, para po sa interest. Interest ng loan for a period of 1 month kung monthly po yung remittances which is dapat. No, so ang interest po ay depende sa outstanding balance ng loan. So sa simula po, unang bahagi ng term ay medyo mataas ito pong ating binabayarang interest. Lumiliit po yan every month habang lumiliit yung outstanding balance. At ang pangatlo ay ang principal amount ng utang. So yung naiwang bahagi ng monthly amortization after ma-deduct yung insurance at interest, yun po ay ibabayad sa principal amount. So sa simula, medyo maliit siya at paunti-unti po yung paglaki niya kasi lumiliit naman po yung interest monthly. So yun pong tatlo ang primary na binabayaran ng monthly amortization. So, yung amortization po, hindi lahat napupunta sa principal. Kaya it does not mean na kung nakapagbayad ka na ng 20,000, yung 100,000 mo ay 80 na lang yung natira. Kasi nga may interest at insurance pa na binayaran at yung natira na lamang yung napupunta sa pambayad sa principal amount. So, yun po yung dahilan kung bakit hindi nag-coincide yung inyo pong total payments from your monthly salary deduction doon sa nabawas sa principal amount ng inyo pong utang. Hopefully malinaw po yun. Kapag hindi po updated yung inyo pong loan sa GSIS, mayroon pa pong dagdag na kukunin from your monthly amortization para naman po sa penalty at sa surcharge. So, mas lalong liliit yung pambayad sa principal amount kapag hindi updated yung bayad sa inyo pong utang. Hopefully malinaw po.